Talagang dumadami na tayo eh. So lahat ba ng bawat isa sa atin ay excited? Amen. Lahat ng excited magsabi ng malakas na amen. Amen. Alright. Sige, hindi ko na papatagalin pa and inaanyayahan ko ng bawat isa sa atin na yumuko at manalangin sa oras na ito. Because something good is going to happen right now in this place. So let's pray. Father God, we thank you so much, Panginoon, sa oras na ito, Father God, na ginawa mong araw, Father God, para masik namin yung word mo, Father. Truly, you are so amazing, Jesus. Ang salamat, Panginoon, sa favor, Father God, na makakarinig na naman po kami ng palibagong kalakasan sa amin. Kung bakit ito yung binigay mo mensahe sa bawat isa. Because we believe, Father God, na kailangan po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng restoration. Kailangan po namin, Panginoon, ng pagbuo, Panginoon, sa aming mga buhay. And no one can restore, Father God, yung brokenness, Panginoon, na meron po sa bawat isa sa amin, kundi ikaw lamang po yung makakapagbuo, Panginoon. Lord, kaya dalangin ko, Panginoon, yung puso. Namiss kong tumayo dito, actually. Namiss kong tumayo dito kasi yung pinakahuling pagtayo ko dito is March pa lang. March 2022. And this is an opportunity na, sabi nga nila, kapag tumatayo ka dito, merong gustong sabihin si Lord, and meron siyang gustong pasabi sa bawat isa sa atin. Okay. So yung topic ko sa oras na ito is hindi ko napapatagalin. Yan. Anong nakikita nyo dyan? Ayan. Rebuilding your life when it falls apart. Lahat ng tao kailangan ng pagbuo sa bawat isa sa atin. So, mula sa pagkawasak, sabi nga nila, bubuuin tayo. Naniniwala ka ba na sa bawat pagdurog, sa bawat pagwasak ng buhay ng bawat isa sa atin, is merong isang tao or mayroong isang Kristo na bubuo sa'yo? Hello? 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 Naniniwala ka ba doon? Sa bawat pagwasak, merong bubuo sa'yo. Pakitanong nga sa katayo mo, naniniwala ka ba? Ako kinakabahan ako dito, palit tayo. Pero sabi nga nila, walang makakapigil sa bawat isa sa atin na marinig yung word ni Lord. Di ba? So muling buuin ang iyong buhay kapag ito ay bumagsak. So mag-uumpisa ako sa isang tanong para lubusan nating maintindihan yung pinaka-main ng ating topic sa oras na ito. And i-reflect nyo to sa sarili nyo, ha? So sabi niya, mag-uumpisa ako sa isang tanong. Nasabi mo na ba ito sa iyong sarili o kay Lord? Di ba? Sabi niya, hindi na ako makatagal sa pinagdadaanan ko. Tahimik sila, oh. Nasabi mo na ba to? Parang malos ang taon nito sa akin. Ayan. O sige, isang mahinang amen na lang. Ayan. Kung nahihiya kayo, di ba? Tapos, eto bakit ganon? Lumaki naman ako sa church, leader pa nga ako eh. Pero nagkaroon ako ng hindi tamang pagtingin sa Diyos tsaka sa akin sarili. Wala. Praise God. Tapos, eto pa, bakit pakiramdam ko hindi umaayon sa akin yung panahon? Pwede din. Di ba? Eto pa, nakakapagbasa naman ako at alam ko ang Bible verse, ang dami-dami ko ang alam. Pero bakit ganon na parang hindi ko kilala si Lord? Eto pa, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Pakiramdam ko, hindi ko kaya. So lahat tayo, nararanasan natin yung mga ganong bagay sa buhay natin. Pero alam nyo, eto pa, sino dito yung walang problema? Oh! Walang problema? Congratulations! Di ba? Sino? Meron magtaas na walang problema. O, sino dito yung may problema? So, lahat tayo. Di ba? So, nakaka-excite naman mag-preach dito. Talagang napaka-attentive naman yung bawat isa. So, tandaan nyo, walang exempted dun sa mga problema. So, since you are living in this world talaga, lahat tayo, pagdadaanan natin yung mga series of testing. And di ba yung mga problema, meron silang level? Pag napagtagumpayan mo yung isa, meron na naman. And then another one, and then another one. So ano yung mga tinuturo ng mga problema sa atin? Yung tinuturo ng problema sa atin is for us na mag-grow. Para mas lalo tayong kumapit kay Lord. Sabi nga, makakaranas ka talaga ng samot-saring problema na susubok din sa iyong pananampalataya kay Lord. Wala namang easy life eh. Meron ba? Pag mag-easy life, sige, magkikita na lang ako sa inyo.
Meron bang easy life? Wala. Diba? At saka lahat ng bagay, tumatakbo sa tinatawag na choice. Pagising mo nga sa umaga, iisipin mo anong ulamin mo, anong kakainin mo, anong isusuot mo. Kung mag-church ka ba ngayon sa Youth Explode o hindi. Diba? So yun, hindi mo pwedeng questionin din si Lord sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Sino na ditong nag-question kay Lord? Siguro marahil. Pero tandaan mo, lahat ng mga pinagdadaanan mong problema sa kasalukuyan, merong reason. And yung reason ni Lord is napakaganda. Hindi mo man maintindihan ngayon yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, pero let me tell you this, magtiwala ka kay Lord at napakaganda ng plano niya. Introduction pa lang, parang nai-excite ako. Minsan kasi sa mga trials or testing, those are consequences din. Minsan patong-patong yung mga problema. Minsan consequence din yun kasi mali yung pinili mo. Tama? Mali yung pinili mo. And kadalasan, merong gustong ipabatid si Lord sa mga problemang pinagdadaanan natin. So sa oras na ito, meron tayong pag-aaralan. Sabi nga nila, problems are recipe for destruction. Anong napapansin nyo dito sa di ba wall yan? Buong-buo yung wall na yan. Yung wall na yan nasisimbolo sa'yo. Yung buhay mo, yung buong pagkatao mo. Marahil, iilan sa inyo dito na nakaupo sa oras na ito, is, yung iba sa inyo is durog-durog ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay. Marahil sa mga problema, minsan dumarating yung point na parang hindi mo na kaya. Yung parang pumapasok ka na lang or pupunta ka na lang pero wala lang. Papasok dito yung word, lalabas sa kabila, wala na. Ayan. Yung iba sa inyo talagang wala ng motivasyon. Hindi na siya motivated sa lahat ng mga ginagawa niya. Sino dito yung nakaka-relate? Dalasan, no? So, problems are recipe for destruction. And your foundation in the Lord. Diba? Sa ating pag-uusapan na topic, dito natin lubusang maintindihan kung ano ba yung mga dapat nating gawin para itayong muli yung firm foundation natin kay Lord and to expose the way of Satan sa life natin. Sino ba yung kalaban natin? Si Satan, di ba? Si Satan, isa sa mga number 1 talaga na trabaho niya sa bawat isa sa atin is pabagsakin ka. Gustong-gusto ni Satan na paglaruan ka. Gustong-gusto niya na talagang nasa lugmok na nahihirapan ka. Gustong-gusto niya wala ka sa church. Gusto niya hindi kayo close ni Lord. So, gustong-gusto ka niyang i-destroy yung buong pagkatao mo, yung pagkakakilala mo kung sino ka ba sa harapan ni Lord. Amen? Okay. So, ano nga ba yung problema? So, next slide po tayo. Yan. Para lubusan yung maintindihan, yung pinaka-senaryo. No? I-reflect natin to sa buhay natin. So, the problem, sabi niya dito, Nehemiah chapter 1 verse 3. Sabi niya, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Katulad ng bawat isa sa atin, merong isang Bible character sa Bible na nakaranas din ng napakaraming problema. Talagang nagkaroon siya ng burden. And siya si Nehemiah. Dito tayo magpo-focus. And gusto ko, pagkatapos ng topic na to, na lahat ng mga pag-uusapan natin, tularan na rin kung ano ba yung attitude na meron si Nehemiah na gustong i-apply sa buhay natin in rebuilding your life. So in the book of Nehemiah, we read the story of a man burdened to rebuild the broken walls of Jerusalem. Katulad ng bawat isa sa atin, nagkaroon ng burden si Nehemiah. Gusto niya agad masolusyonan yung problema at makagawa ng solusyon kung paano ba bubuuin ulit yung wall ng Jerusalem. Sino dito yung kapag may problema ka, gustong-gusto mo agad-agad masolve? Parang hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Diba? Okay, and then next slide po. Yan. Nag-pray si Nehemiah. Siyempre kapag may problema ka, unang-una mong iisipin o gagawin is magpe-pray ka. Mostly, yung kadalasan yung iba sa atin is pwedeng umiyak, problema, magpanik, magreklamo, pero iba si Nehemiah. Yung ginawa ni Nehemiah is nag-pray siya. So, ano yung prayer ni Nehemiah? Sabi niya doon, Nehemiah chapter 1, verse 11. Sabi niya, O Lord, sabi niya, let your ear be attentive to the prayer of this your servant,
and the prayer of your servant. Sabi niya, who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Sabi niya. So nag-pray si Nehemiah. Yung pinag-pray niya hindi lamang sa kanya, kundi yung mga taong kasama niya, yung mga Israelita. And then, as a summary, sino nga ba si Nehemiah? Next slide po. Yan. Yan. Next slide po. Sabi, sino nga ba si Nehemiah? Para lubusan yung maintindihan, ha? Sabi, who is Nehemiah? Nehemiah was a cupbearer. Sabi niya, to the Persian king Artaxerxes. And then, he was loyal. Napaka-loyal ni Nehemiah. Talagang, kapag merong isang bagay na pinapagawa sa kanya, talagang gagawin niya to ng buong husay and buong katapatan. So, work with a good, positive attitude. Take note. Good, positive attitude. And then, ito yung ginawa niya. Nag-pray siya and nag-fasting siya. Yung mga hindi nakakaalam ng fasting dito, ito yung nag-skip ka ng meal. Tapos nagpe-pray ka. Yung time na yung time na nag-skip ka ng meal, that is the time na magpe-pray ka, mag-spend ka ng maraming time kay Lord. Diba? So, nag-fasting daw siya ng 4 months. So before petitioning the king to return to his home, sabi niya, and reinforce Jerusalem city wall, upon arrival into the city, he assessed the damage. Sabi niya. So bago siya nag-report sa king or nakabalik siya dun sa ginagawa niya. Upon arrival into the city, he assessed the damage and got to work. So in spite of opposition, syempre kapag may mga problema ganyan, kapag gusto mong solusyon, merong kontrabida. Hindi naman nawawala yung mga kontrabida eh. And yung mga kontrabidang yon, minsan sila yung nagiging hadlang para hindi mo ma-solve or hindi mo masolusyonan yung mga problemang yon. Tama? So yun, sabi niya doon, in spite of opposition, he led his people in rebuilding the wall and succeeded. Ngayon, ang tanong ko, nagtagumpay ba si Nehemiah? Wala akong kausap. Kung gising ka pa, magsabi ka ng malakas na amen. Amen! Kailangan yung makinig. So, nagtagumpay ba si Nehemiah? Oo. Nagtagumpay siya, and yung gusto kong i-apply sa bawat isa sa atin, as a reflection, kailangan mong tularan si Nehemiah para maranasan natin yung pagbuong ni Lord ulit sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, what are the things na kailangan mong gawin on how to rebuild your life when it falls apart? So, meron akong ginawang 4 na puntos para tulungan yung bawat isa sa atin kung paano mo i-rebuild yung life mo when it falls apart. The 4 C's on how to rebuild your life when it falls apart. So, number 1. Huwag ko magmamadali. Wait lang. Number 1 is cry out to the Lord. Sabi niya doon, cry out to the Lord. So, sabihin mo, cry out to the Lord. Cry out to the Lord. Masyado kayong seryoso. Mamaya yan, tignan niyo man. So, cry out to the Lord. Alam niyo, it's okay to cry. May mga bagay na minsan hindi mo masabi ng yung mga bibig, pero tanging yung puso mo lang yan ang uusad tsaka yung luha mo. Tama? Tama? May ulitin ko para lubusan yung maintindihan. May mga bagay na hindi masabi ng yung bibig at ng yung puso, pero sinasabi ng nauusap pang yung mga luha. Ayan. Yan. In Nehemiah chapter 1, verse 4, next slide, sabi niya, when I heard this about the people of Jerusalem and about the wall, I sat down and cried. Sabi niya. So, sino yung umiyak? Si Nehemiah. Umiyak siya. Umupo siya and then umiyak siya. Sabi niya, I was very sad. I fasted and prayed to the God of heaven for several days. Diba tayo minsan, kapag may mga kinakaharap tayo, mga pagsubok o problema sa buhay natin, palagi tayo nasa panic mode. Sino dito yung nakaka-relate? Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung problema? Sunod-sunod, Lord, di ba? Tapos umiiyak ka na. And yun yung nagiging dahilan paunti-unti, bumabagsak ka, hindi mo namamalayan. Yun yung dumudurog sa'yo. Dati buong-buo ka. Because of problema, kung hindi mo alam i-handle yung mga problema, bumabagsak ka. Sabi nga, pababa, ng pababa, ng pababa. And then dati, active ka sa church, pawala, ng pawala, ng pawala. Diba? Tapos, yung mentor mo, hahanapin ka niya, nasan si
Francis! Sabi niya ganyan, ba't parang hindi ko yata siya? Sorry, ikaw nasa harap ha. Sabi niya, ba't parang hindi ko yata siya nakita? Hindi po siya nakapag-attend. Bakit? Kasi may problema po siya, mentor. Sabi niya ganyan, ganun ba? Siguro sa susunod, nandyan siya. Tapos, on the other day na naman, hindi na naman nag-attend si Stephen. Di ba? Bakit? Hindi yata siya nag-attend. Di ba? Tapos sasabihin naman ni may problema po kasi siya. Tandaan nyo to kapag may mga kinakaharap kayong problema, huwag nyo tatakbuhan ng church. Huwag nyo tatakbuhan. Huwag kayong mawawala sa church. Takbuhan nyo si Lord. Kasi si Lord lang yung number 1 na makakatulong sa atin sa lahat ng mga problema pinagdadaanan natin sa buhay. Okay. And sabi nga nila, ikaw yung gumagawa ng solusyon sa mga problema mo. Ito yung maling way. Tandaan nyo, hindi ikaw yung makakagawa ng solusyon. Only God. Siya lang yung makakatulong sa'yo. Minsan, si Lord, gumagamit siya ng mga tao para ikaw mismo, matulungan ka niya doon sa mga problema kinakaharap mo sa buhay mo. Hindi mo masasolve mag-isa ang problema. And ito yung gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo. Okay lang umiyak. May mga pagkakataon na minsan, ang hirap, no? Ang bigat. Diba? It's okay to cry. Ako, alam nyo, kapag may mga pinagdadaanan ako sa buhay, magpipray ako. Pero hindi 1 year, Magpipray ako. Pero may, may timeline. Lord, magpipray ako. Ngayong araw lang na to. Bukas, okay na ako. Ang ginagawa ko kapag sobrang sikip ng dibdib ko, talagang gano'n lang. Tapos, Lord, okay na ako. Magpipray na ako noon. Tapos, okay na ako nun after a while. Diba? So, it's okay to cry. Kapag mabigat yung pinagdadaanan mo, iiyak mo lang. Hindi ko alam, iba yung napipil ko sa oras na ito. Hindi ko alam kung bawat sa inyo is merong pinagdadaanan ngayon. So, kasi mula kanina, nandun ako sa tulok, talagang pinagpipray ko na yung buong congregation na to. Kasi naniniwala ako na pagkatapos ng topic na ito, na i-deliver ko sa inyo, sa pamamagitan ni Lord, is maraming mabubuong ulit yung heart. And marami yung marirestore sa oras na to. Naniniwala ka ba doon? Amen. Amen. So the best thing we can do is to stop and cry to the Lord. So it's okay to cry. Hindi pagkatuwag yung pag-iyak. Kung na rin na may nakakita kong umiiyak, talo ka. Ang hina-hina mo. Hindi. Hindi pagiging mahina ang pag-iyak. Ang pag-iyak, isa lamang tong katibayan na sinasabi mo kay Lord, Lord, hindi ko na kaya. Tulungan mo ko. Nagpaparescue ka kay Lord. Tama? So lahat ng kailangan ng tulong kay Lord, magsabi ng Amen. Amen. Alam nyo, nung marinig din ni Nehemiah yung balita about Jerusalem, umiyak siya Diba? Nag-fasting siya, nag-pray siya, nagpatinag ba siya? Hindi. Hindi siya nagpadmadali. Ang ginawa niya, he spent time in prayer and fasting while processing the loss. Alam mo, hindi mo kailangan madaliin lahat na ma-solve yung problema mo. Because rushing into rebuilding only leads to poor planning. Kapag sa kakamadali mo, nakakandapalpak-palpak, di ba? Kapag nagmamadali kang i-solve yung problema na mag-isa ka, na hindi mo kasama si Lord, palpak lahat. Di mo napapansin? Diba? So maraming pumapalpak sa kakamadali. Kaya nga di ba ginawa yung perfect timing? Diba? God has a perfect timing. Palagi natin narinig yun sa mga leaders na nakatayo. And even sa mga mentors natin. Wait lang, God has a perfect timing. Don't rush. Palagi sinasabi sa atin. Diba? So, maraming pumapalpak sa kakamadali. Ano yung kailangan mong gawin? Take time to mourn your loss. Kung may something na masakit sa'yo, take time to mourn your loss. Pero wag yung forever kang iiyak. Diba? Kapag may problema ka, iyakan mo lang, wag mong tambayan. So, process the pain. May process yan kung bakit nasasaktan ka ngayon. And let it lead you straight in the arms of Jesus. Alam niyo, ang sarap pagpayakap kay Lord. Masarap yung makap si Lord. Sobra. Ako kapag down na down ako, talagang, si Lord talaga yung mayakap sa akin. Nafe-feel ko yan kapag kahit na wala akong kausap na minsan na ibang mga nakaka-chat ko or mga disciples ko, kay Lord lang, sapat na. So, next slide po. Sabi niya doon, tears are prayers too.
Kala nyo yung mga, yung tears, hindi siya prayer. Tears are prayers too. They travel to God when we can speak. Katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, may mga bagay na hindi masabi ng yung mga bibig at ng yung puso. Pero, ng yung luha, ang siyang nangungusap kay Lord. Kapag iniyak mo yung isang bagay, minsan, naiintindihan ni Lord lahat yan. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. Pero merong ilan dito na nakaupo ngayon na durog yung puso mo sa oras na ito. And gusto kong sabihin sa'yo na God will restore you. Bubuuin ka ni Lord in Jesus' name. Amen. Number 2. May nakukuha ba tayo? Tahimik kasi tayo eh. Okay. Seryoso nyo kasi. Yan. Number 2. Confess. Repent. Diba? Ano yung unang-unang, kung nakikinig kayo, ano yung unang-unang number 1? Pray out to God. Wala na. Number 1? Pray out to God. Cry to the Lord. Number 1, letter C yun cry to the Lord. And then number 2 is confess and repent. Sabi niya doon sa, next slide po tayo, Nehemiah chapter 1, verse 6. Yan. Ito yung prayer ni Nehemiah. Ito yung time na nag-confess siya. Humingi siya ng tulong, humingi siya ng tawad kay Lord. Sabi niya dito, please open your eyes and ears and listen to the prayer your servant is praying before you day and night. Sabi niya, I am praying for your servant, the Israelites. Sabi niya, I confess the sins we Israelites have done against you. Sabi niya, I am confessing that I have sinned against you and that the other people in my father's family have sinned against you. Sabi niya. So Nehemiah repent. Not just of his sin, but also for the sin of people. Hindi siya selfish, no? Pinag-pray niya yung pinag-pray din niya even yung mga Israelite. So, inako niya yung personal na pananagutan para sa pagkawasak ng Jerusalem na nauunawaan niya na yung kalagayan ng syudad or ng city ng Jerusalem ay konektado sa kasalanan at rebellion. So, yun yung pinaka-problema kung bakit tag-collapse or yung, yung wall ng Jerusalem is na-broken siya. So, ano yung ibig sabihin ng repent? Di ba kapag nag-repent ka, talagang hihingi mo ng tawad lahat kay Lord? Alam niyo, merong malalim na kahulugan yung repent. Sabi niya, to repent means to acknowledge you're heading the wrong direction. Uulitin ko. To repent means to acknowledge you're heading in the wrong direction. Mali yung direksyon na tinatahak mo. So yung kung dati sinasabi ni Lord, straight line, nag-U-turn ka. Diba? Kaya yung nangyari, nagkanda gulo-gulo. Yung buhay mo, nagkalabo-labo. Diba? So kapag sinabi ni Lord, straight line, sumunod ka. Kaso, dahil sa temptation, sa mga dinadaanan natin mga pagsubok, nag-U-turn tayo kasi gusto mo shortcut. Diba? And then, sabi niya doon, to repent means to acknowledge you're heading in the wrong direction and then turn away from it and headed on the opposite direction. Diba? So, walang pagbabagong buhay na mangyayari at walang pagbuo kung wala itong kaakibat na pag-amin at pagsisisi. So, sabihin mo sa katabi mo, umamin ka na. Yan. Pinapakiti ko lang kayo. So, lahat tayo kailangan natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kailangan tayong umamin. Umamin na hindi ka okay ngayon, di ba? Umamin ka na meron kang nagawa sa buhay mo. Kasi sabi nga, sa buhay natin, hindi mo mararanasan yung rebuilding, yung pagbuo, kung hindi ka aamin na there's something wrong in you. Sabi ng mentor mo, kumusta ka? Okay lang po, okay lang. Sabi mo, pero totoo, hindi ka okay. Di ba? Huwag na kayong magpanggap. Alam na namin yung mga ganyang galawan. Di ba? Dapat, hindi mo sasabihin kay mentor mo, okay lang po ako. Kapag hindi ka okay, sasabihin mo yung totoo. Huwag kang magpanggap. Di ba? Magpakatotoo po tayo, disciple. Di ba? So, next slide po. Yan. Sabi niya doon, basahin po natin malakas. 1, 2, 3, go. No one can begin a new life unless you repent on the Lord. Kumain naman sila. Yeah. Sabi niya, no one can begin a new life unless he repent of the old. Tama nga naman. Kasi kung hindi ka talaga magpapabago, walang pagbabagong mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin.
Diba? And then, number 3. Yan. Second to the last. So, sabi niya doon, check the damage. Sabi niya doon, walls don't crumble without reason. Hindi naman babagsak yung wall kung walang rason eh. Diba? So kung i-apply natin sa buhay mo, hindi ka wasak ngayon kung walang naging problema. Ano ba yung pinaka main? Diba? Saan ka ba nahulog? Bakit ka wala ngayon? Diba? O kaya bakit ka nanlamig? Bakit ka nawala dati kay Lord? Ano yung reason mo? Diba? Bakit mo pinagdadaanan yung mga problema mo ngayon? Ano yung reason? Kasi merong pinaka main point dyan. In Nehemiah chapter 2, verse 11 to 15, as a summary po, sabi niya dito, Nehemiah takes a nighttime ride through the city making note. Tingnan niyo nililista niya. Kasi nakita niyo yung yung Jerusalem na wasak eh. So nag-take note siya, parang titignan, dito, ganyan. So, Nehemiah takes a nighttime ride to the city, making note of the destruction before him. Sabi niya, ride from one end to the city to the other with a few trusted man. So, hindi lang siya mag-isa. Meron din siyang mga pinagkatiwalaang mga tao na tutulong sa kanya sa para makatulong sa sa pag-iisip na ma-build yung wall ng Jerusalem. So, he noted the damage and assessed the situation objectively. Tandaan natin sa buhay natin na walang pagbuong magaganap kung hindi mo i-check kung saan ka nahulog. Kailangan alam mo mismo sa sarili mo kung saan ka nagkamali. Saan ka nagkulang, ano yung naging problema. Huwag kang mahiyang alamin yun. Kasi ikaw mismo, dapat alam mo yun. Diba? And kasi yun yung gagamitin mo para tumayo ka ulit. Yun yung gagamitin na Lord para itayo kang muli. So, unit an assessment. Bawat isa sa atin, alam natin ang pinakarason kung bakit pinagdadaanan mo yung mga problemang yan. Alam mo rin yung rason kung bakit hindi ka okay ngayon. Alam mo rin yung rason kung bakit hindi sinagot ni prayer yung pinagpipray mo. Kasi meron siyang magandang plano sa'yo and meron siyang napaka-importanting rason kung bakit gano'n yung nangyari. So, by reading the Word of God, ito yung tutulong sa bawat isa sa atin na mas malaman mo, ma-assess mo kung ano yung mali, kung ano yung damage, kung bakit nangyari sa'yo yung mga bagay na to sa buhay ng bawat isa sa atin. And makikita mo ng malinaw kung saan ka talaga nililid ni Lord. Para makapagsimula ka ulit ng panibago sa pagbuo sa buhay mo. And then, number 4. Dito po ako magtatagal. Sabi niya dito. Kasi, yung number 4, lahat tayo kailangan natin gawin to. Hindi lamang ako, lahat. Sabi niya doon, clear the rubble. Ano yung ibig sabihin ng rubble? Yung ibig sabihin ng rubble, ito yung mga tiny stone. Di ba, nung nawasak yung wall ng Jerusalem, may mga bitak-bitak. Di ba? Yung mga bitak-bitak na batong yon or mga tiny stone, nagsisimbolo yun ng mga problema. Di ba? And sabi niya dito, get rid of the things that hinder you from moving on. Maraming pwedeng maging hadlang para hindi ka makatayo. Maraming pwedeng maging hadlang para hindi ka mabuo ulit ni Lord. Pero, yung kailangan mong gawin is kailangan mong i-clear. Kailangan mong linisin yung landas para mabuo ka ulit. Next slide po, sabi niya, ano yung ibig sabihin ng clearing the rubble? Sabi niya doon, clearing the rubble means to get rid of the things that hinder you from moving on. So ano ba yung mga bagay na maaaring maging dahilan para maghinder or pumigil sa'yo para hindi ka mag-move on or magpatuloy sa pagbuo ni Lord sa buhay mo? Number 1, unhealthy habits. Maaring hanggang ngayon may mga ginagawa ka pa rin mga bagay na hindi nagbibigay ng kapurihan kay Lord. Mag-church ka, nakaibat ka, luwal ka rin, mag-vape ka. Diba? You are using your mouth in praising God, pero paglabas dito sa youth explode, nagmumura ka, ang lulutong. Diba? Hindi po sermon ito na parang pinapagalitan ko kayo. Pero as Ate Glay, I am so concerned sa inyo. Kasi sobrang mahal na mahal kayo ni Lord. And yun yung gagamitin ni Satan para wasakin ka.
para hindi ka na makabalik dito. So, unhealthy habits. Pwedeng miminom ka pa hanggang ngayon eh. Umiinom ka pa. Imbes na ikaw yung mag-invite sa mga kasama mo sa, hindi po dito ha. Hindi po ako marunong sumayaw. Yan. So, unhealthy habits. Di ba? Inom. Pwedeng, uy, tubig kang explode. Mag-ano tayo. Mag-church tayo. Tapos bigla-bigla. Sige. Kasi meron isang situation kasi na nakausap ko. Matagal na po yan. Siguro mga, mga 3 years or 4 years ago, nakausap ko siya. Nakakwentuhan ko lang po siya. Hindi ko naman po siya disciple. Sabi po niya ganyan. Ate Glay, sabi niya ganyan, ini-invite ko yung mga kasama kong mag-church, sabi niya. Kaso sa isang kondisyon, sabi niya. Ano daw? Sabi kong ganyan. Sabi po nila, kailangan ko daw mag-shot. Sabi niya, yung isang ganon. Diba yung shot na no? Tapos sabi niya, pumayag naman po ako. Sabi niya. Tapos sabi ko, bakit po ginawa yun? Sabi ko sa kanya. Tapos pumayag, kasi po para ma-invite ko po sila. Alam niyo yung isang bote, yung isang ganyan, nasundan pa siya ng isa. Hanggang hindi niya napapasit, pasuray-suray na siyang ganyan. Diba? Ngayon nangyari, nasama niya ba? Hindi. Sinasabi lang, minsan, yung mga yon trap lang yon. Trap lang yun ni Satan para makuha ka niya ulit. Diba? So yung gagawin mo, wag kang magpapatinag. Diba? Kung alam mo na masama yung isang bagay, wag mo nang gagawin. So unhealthy habits. And then, number 2. Ito, worthless thoughts. Ano yung worthless thought? Yung mga tumatakbo sa isip natin. Ano ba yung mga tumatakbo sa isip natin? Hindi ko kaya, malas ako, problema ako sa bahay, black sheep ako. Diba? May nagtatas na kamay. Ano po yan? Yan. So, yung mga bagay na yan, so nakaka-relate kayo? O kaya kadalasan, yung mga magulang natin, narinig natin, iniisip mo pa yan hanggang sa pagtulog mo. Hindi ka makatulog kasi sinasabi ng nanay mo, bakit si ate mo ganito? Pati ikaw ganyan. Di ba? Bakit siya marunong ikaw? Ay, ako naman. Sasabihin pa sa'yo ng nanay mo at tatay mo. Di ba? Ikaw nun talagang nasa isang kwarto ka talagang parang hindi mo na alam kung paano ka mag-reflect doon sa mga nangyayari sa buhay mo. Di ba? Kaya nga, hindi mo napapansin kapag may mga nakakausap kayong mga ibang kabataan. Alam ko kapag yung isang kabataan meron siya problema. Nakakadelikaduhan. Yung konting bagay lang nasasabihin mo sa kanya, agad-agad. Napaka-sensitive. Kasi sa loob, broken siya. Ay, hindi po ako ganun. Sasabihin niya ganyan. Pero ang totoo, sa loob, broken siya. Let me tell you this, kapatid, kung nasan ka man ngayon, ano man yung ginagawa mo, nasan ka man, parang kung ano man yung ginagawa mo ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, gusto kong restore ni Lord ngayon, di ba? So, worthless thought. Number 3, toxic relationship. Toxic relationship, siguro marahil sa mga magjowa, marahil, pwede. Napaka-bless nyo kapag meron kayong jowa na si Lord yung sentro na relationship nyo. Pero kapag meron kang jowa na saan ka pupunta? Sabi niya sa'yo, no? Tapos mag-church ako. Ay, hindi! Mag-date tayo ngayon, mansarin natin ngayon, di ba? Ano ngayon? 12, ay 11. Yung mga ganun, ha? Pero kapag meron kang kapag yung boyfriend or girlfriend mo, mag-church ka mo ngayon. Sige, supportan kita. Sama ako, gusto mo? Di ba? Napaka-bless mo. Ayan, kanina tahimik kayo, ha? Ngayon, maingay na kayo. Di ba? So, toxic relationship. Dapat alam natin yung limit natin. Kapag yung relationship na yun is si Lord yung sentro, praise God. Pero kapag hindi, alam mo na yung gagawin mo, mag-isip-isip ka na. Break! So, kailangan natin itapon kung ano man yung naging dahilan ng ating pagbagsak at pangapupigid sa atin sa muling pagtayo. So, next slide po natin. Sabi niya doon, sometimes, sabi niya, we need to break completely in order to rebuild fully. Sabi niya, kailangan mo maranasan yung pagkawasak. Yung mga nararamdaman mo mga problema na patong-patong, talagang dinudurog ka,
paunti-unti, kailangan mo maranasan yung mga yan para mabuo ka ulit. Yan yung, di ba yung yung flower vase, kapag nabasag siya, di ba? Kapag, yung palayok pala. Yung palayok pala, kapag nabasag siya, kapag nabuo siya ulit, yung parang, yung pattern, o yung magpapalayok, bubuin niya ulit. Wala na yung mga basag-basag. Diba? So tayo, si Lord, siya yung ating pattern. Siya yung taga-lilok natin para mabuo ka ulit. Gustong-gusto ko niyang i-restore. So sabi niya dito, trust God in His ability to rebuild you again. Magtiwala ka lang kay Lord. And for my last slide, meron akong gustong iwan sa inyo. Na gusto ko ilagay niyo sa heart niyo. Anong sabi niya dito? In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya dito, sa aking last slide, sabi niya, and as I close, sabi niya, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya dito, trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Alam mo, may mga bagay ka mang hindi maintindihan sa buhay mo. This is an invitation to everyone of us na ilagay mo yung pagtitiwala mo kay Lord. Minsan, sinasabi mo, Lord, ang hirap. Sabi mo ganyan. Bakit ganito, Lord? Bakit yung mga problema hindi ko na maintindihan na nagtanda patong-patong na? Sabihin mo sa kanya. Anong isasagot ni Lord sa'yo? Tiwala. Sabi niya, Lord, bakit sunod-sunod yung mga problema? Sabi niya, hindi ko na kaya, Lord. Tiwala. Lord, nag-aaral naman po akong mabuti. Bakit ganun yung sinasabi sa akin ng magulang ko? Tiwala. Lord, nahihirapan na ako. Tiwala. Lord, nakikinig ka ba? Tiwala. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo sa oras na to. Pero gusto kong sabihin sa'yo na mahal ka ni Lord. The Lord is willing to na itayo ka ulit. The Lord is willing to rebuild you once again. Oh God. Alam niyo, pagdating kay Lord, emotional ako. Kasi damang-dama ko kung gaano kanya kamahal. Damang-dama ko kung gaano niya kamahal yung bawat isa sa inyo. Matagal ka man bumagsak at nawala, the Lord is willing to restore you back. And rebuild you once again. Sino dito yung mga first timer? Alam niyo, napakapalad nyo. Kasi mayroong isang tao na nag-imbita sa inyo sa church na hindi niya pinagkait na maranasan mo yung pag-ibig ni Lord. Sa mga murang edad ng bawat isa sa inyo, hindi ko alam yung mga pinagdadaanan nyo. Marahil, yung iba sa inyo, nakakaranas kayo, sinasaktan kayo ng mga magulang nyo. Nakakaranas kayo ng pang-aabuso sa mga magulang ninyo, sa mga tito, sa mga tita nyo. Pero tandaan nyo, kay Lord, hindi kayo masasaktan. Mahal na mahal niya yung bawat isa sa inyo. If you are here for the first time, this is an invitation sa bawat isa sa inyo na in order to experience kung paano mabuo ulit, why don't you surrender your life to Jesus? Pwede itong tumayo yung lahat ng first timer. Sa oras na to. Wow, dami nyo ha. Alam nyo na po. Sige, mag-stay lang kayo sa pagkakatayo. Yan. Pwede bang ilagay mo yung heart, pwede bang ilagay mo yung kamay mo sa heart mo? Yan. And then pumikit ka. And follow this prayer, ha? Follow this prayer.
Inaamin ko na wasak ako Inamin ko na wasak na wasak ako. at durog na durog. At durog na durog. At kailangan ko ng tagapagligtas At sa kailangan oras ko na ng ito. tagapagligtas sa oras na ito. Isa po akong makasalanan Isa po akong makasalanan. at kailangan ko ng restoration. At kailangan ko ng restoration. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sarili kong at tagapagligtas. sarili kong tagapagligtas. Pagharian mo ako Pagharian mo ako at tulungan sumunod at tulungan sumunod sa iyong paglakad. sa iyong paglakad. Maraming salamat po. Maraming salamat Sa pangalan ni Jesus. sa Panginoon ni Jesus. Amen. Kaya makakaupo na kayo. And if you are old-timer at matagal ka nang nag-a-attend sa church na ito, I know, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. Kung kakabalik po lang ng church, malaking blessing yon kasi naranasan mo ngayon yung tunay na pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin. Diba? If matagal ka ng Christian or Kristiyano, allow me to pray for you right now. So let's pray. Lord, nakakita mo, Panginoon, yung puso ng bawat isa sa amin, Father God. And we thank you, God, Father God, for this wonderful message of restoration. Naranasan namin, Panginoon, kung gaano kahalaga, kung gaano kaganda, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, yung makakapagbuo, Panginoon, sa amin. Lord, thank you for embracing us, Lord God. Thank you for restoring us, and thank you for rebuilding us, Father God, once more, Father God. You are the Father of second chances, and we thank you, Lord, sa panibagong chances na binigay mo, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin, Lord God, we will still stand firm, whatever trials na we face, Father God. Because we believe, Lord, sa lahat ng ito, kasama po namin kayo, Panginoon. Be with us always, Father God. Be with us, Jesus. Lord, we thank you so much and we love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, can we all stand, church? Let's use this as the moment of worshiping the Lord.